Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at eto nga mga karibin natin, tiklop lahat. Nabulabog na sila ni BP Sara. Aba, yan po mga kababayan, patungkol po riyan ng ating aalamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. So yan mga kaubayan, ito pasadahan po muna natin itong nagte-trending na balita. Ngayon patungkol po dito kay Remulla, no? At saka kay Hontiveros, ito kay Hontiveros. Pero unahin na po natin itong si Remulla mga kaubayan. Sabi niya po dito, huwag kayong mag-alala. Ha? Yung arresting team naka-standby na. Aba, ito po ay patungkol mga kaubayan dito po kay Senator Tito Sotto. No? Sabi po kasi dito sa balita, wala umanong dapat ikabahala si Senate President Vicente Tito Sotto III sa grupong nagtutulak ng kudita sa Senado. Ha? Dahil malapit nang maaresto ang ilang senador na sangkot sa flood control scandal. Hindi ko maisip, kung ano yung relevance, no? Yung connection sa sinasabi niyang pag-aresto doon po sa pag-aalala ni Tito Sotto, no? Ang lumalabas tuloy dito mga kaubayan, binaback-upan, no? Binaback-upan ni Remulla itong si Tito Sotto. Okay, sabi niya, para wala na, kung baga ganito, no? Para wala nang kudita, aarestuhin na namin yung mga inayupak na senador na yan. Ang galing naman, ang galing ng plano nyo ang galing po ng plano nila mga kababayan para wala na daw kudita sa Senado, aarestuhin na yung mga senador na may kinalaman sa flood control scandal. Ang galing talaga ni Remulla, no? Paano sa House of Representatives, no? May mga sangkot din dyan, hindi nyo naman lang maaresto. Bakit? Dahil nagsauli ng pera? Ha? Dahil tawag dito, dahil pumayag sa mga kondisyon ninyo. Diba? Okay, magsasauli kayo ng pera, huwag niyong babanggitin si Romualdez at President Bongbong Marcos Jr., lusot na kayo. Hindi kayo aarestuhin. Mga senador lang ang aarestuhin. Aray ko po, diba? Parang ganun po ang lumalabas mga kababayan. Anyway, ito naman po ang mga naging komento ng ating mga kababayan. Sabi po dito ni Piton Galdo, ba't ayaw imbestigahan si Martin at BBM? Yun nga Yun, tama yun mga kababayan. Bakit si Romualdez hindi mo kaya ipahuli? Correct. Diba? Bakit hindi mo kayang ipahuli yun? Marami na ang nagsasabi, diba? Marami na ang tumistigo. Pero hanggang ngayon, inaabsuelto ng Senado, ng Ombudsman at ng iba pa nilang mga kaalyado. Diba? Sabi naman po dito ni Tommy, nako sir, nakatakas o nakatago na. Na-i-announce mo na naman O baka maunahan ka pa mag-request ng travel habang wala pang kaso. Sobrang daldal nyo kasi, di ba? Sobrang daldal nyo, sobrang papresko nyo, ayan. Mukha at amoy bang... ano to? Ito, sabi po dito, highlight ko Sabi po ni Ramon Carlos, mukha at amoy bangkay na nga, pera pa din, aray ko po. Anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga kaubayan sa sinasabi ni Remulla? Na wag kang mag-alala, Senate President Sotto, yung arresting team naka-standby na. Ano po ang inyong masasabi dyan mga kaubayan? Samantala, eto, Risa Hontiveros, sabi po kasi dito ni Risa Hontiveros, mukhang nagpapatawa, clown na naman, joker na naman itong si Risa Hontiveros. Sabi po kasi dito ni Risa Hontiveros, ang pera ay hawak lang ng gobyerno. Interest, no? So dapat talaga bumalik sa taong bayan, hindi yan para sa bulsa namin.
Totoo naman, no? Pero, anong nangyayari? Anong nangyayari ngayon, Risa Hontiveros? Sabi nga dito ni Dr. Rob Rances, no? Yes po, Your Majesty, the insertion queen. O, insertion queen ka pala eh, no? Tapos ganyan ka makapagsalita. Bilyones po ang mga insertion ni Risa Hontiveros. Hindi po millions, by billions po mga kababayan. Tapos sinasabi niya, eto kasi nga malapit ng 2028, mukhang mga santo na naman ang mga hinayupa. Mukhang mga santo na naman po ang mga hinayupa para iboto na naman po sila ng taong bayan. Kaya nga no, habang malayo pa po ang 2028, meron po tayong paalala sa inyo. Aayusin nyo naman yung pagboto nyo. Vote wisely. Diba? Sabi nga, vote wisely. Kesa na, or wag nang pansinin si Risa Hontiveros. Diba? Sabi naman po ng ating mga kaubayan, mga karabin natin, look who's talking. O nga sabi nga no? Insertion queen. Talaga your high self-righteousness. Di nga daw, di nga. Sabi dito, 3 billion asan, 750 million flood control asan, ghost flood control ilan. Sige na Risa, sagutin mo na. Mahirap pag dalawang muka. Oo nga Ang hirap po pag duplikara mga kababayan, no? Minsan magnanakaw, minsan pabiktima. Diba? Risa Hontiveros, minsan biktima, minsan namimik, pero kadalasan namimiktima mga kababayan. Ay, nako. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? Ulitin po natin ang sinabi ni Risa Hontiveros para mas lalo po nating maintindihan. Sabi po ni Risa Hontiveros, ang pera ay hawak lang ng gobyerno in trust. So dapat talaga bumalik sa taong bayan. Hindi yan para sa bulsa namin. Buti alam mo. Ibalik nyo na. Di ba? Sabay-sabi. Ibalik nyo na yan agad-agad. Alright. Anyway, ito mga kababayan, pasadahan po natin ang video ito. Sabi po dito mga kababayan, grabe na to. Kinalkal na talaga nila. BP Sara sumabog na sa galit. Aba, ito pakinggan po natin. Coach Ali, pasok ka. Ito pag-usapan natin itong si Vice President Sara. Pinag-iinitan siya, parang pati kayo na mag-observe kung tama ang ating nakikita na pati ata media kinakalkal na tingnan natin. Betrayal of public trust. Kasama yan sa grounds ng bawat isa sa dalawang impeachment complaints na inihain laban kay Vice President Sara Duterte sa Kamara. Maitutuloy. Ito no, yung betrayal of public trust, ground for impeachment for Vice President Sara Duterte, no? Tingnan nyo naman po yung trust rating ni Vice President Sara Duterte. Kayo mga reporter, mag-isip-isip naman kayo. Grabe. Sa dalawang, di ba? Yung nagne-negative, di ba? Yung may negative 27 na trust rating, hindi betrayal of public trust, no? Yung nagpa-positive at ang taas ng trust rating, betrayal of public trust. Ano kayo, mga sira na ba ulo nyo? Binabaligtad nyo na naman? Diba? Grabe ang mga ito mga kaubayan. Uring daw na pagtataksil sa bayan ang paglustay ng bise sa 612.5 million pesos. Naging 612. O bakit? 612 million pesos. We're talking about confidential funds. Si Bongbong billions. Billions, not billion. Billions po ang confidential funds. Hinahatiran pa ng maleta. Hindi nyo mapaimbestigahan. Na kontrobersyal na mga pangalan sa resibo ng Conti funds ni VP Sara. Galing nung Pagkakalatag. Ako ito lang nakikita ko dyan. Yung impeachment ni Bongbong Marcos, di ba parang dumaan lang? Tama. Tungkol sa pinag-usapan yung droga, pinag-usapan yung kanyang yung nangyari ditong pagpirma niya sa budget, hinayaan niya lang. Ang daming issue. Pinag-usapan ba sa media?
Ang galing nga ng drama nila nung first hearing, no, nung unang araw, sufficient inform, di ba? Yung hatol nila, okay? Nung yung pangalawang araw na, naging insufficient inform. So, mga kaubayan, ang ganda-ganda po ng pagkakalatag nila ng kanilang mga script, ng kanilang mga drama. If you believe sa kanila, wala naman kami magagawa dahil naniniwala po kayo na ganun po talaga. Pero, sa mga nagdududa, sa mga hindi naniniwala na yung impeachment ni President Bongbong Marcos Jr. ay isa lamang pong kadramahan, ay congratulations po sa ating lahat. Dahil maaari pong, tayo po ay tama, Pinag-usapan ba sa Congress? Kay Sara, may detalyado, no? Tingnan ninyo, kayo na magtingin, baka mali ako okay? Pero as I observe it, in my opinion, iba yung balita nung binubusisi yung impeachment ni Bongbong Marcos. Parang wala lang, di ba? Parang dumaan. Etong kay yung pangalawang impeachment ni Sara, wala pa. Pero detalyado na. Mayroong serye ng iba't ibang dodong gaya ni na Dami pa, yan Ay sabihin, hindi kasi coach dati na yan binabalik pa. Exactly. Ganyan ang ginagawa Yung dati ng kaso kakalkalin. Ugali ng gobyerno to. Ay, hindi ko alam kung kasabwat ang media dyan. Kayo nang Kasabot siguro ang media dito, mga kabayan, kasi, di ba, for example, doon po sa mga matatalinong media practitioner, doon po sa mga matatalinong media practitioner, hindi nyo ba natatanong, doon po sa inyong mga press conference na tinatawag, yung pag pinag-uusapan po itong mga confidential fund na ito, hindi nyo ba natatanong doon po sa mga nag-aakusa kay Vice President Sara Duterte na, Sir, teka lang, confidential po yan, sir, di ba? Hindi ba dapat na hindi po ilabas ang mga totoong pangalan yan? Kasi confidential po yan Tapos pag in-insist nila, hindi, dapat nilalabas to. Dapat sabihin nyo rin, follow-up question, sir, di ba? O yung mga matatalinong media practitioner, I think walang matalinong media practitioner ngayon kasi walang nagtatanong na ganito ipapalo up mo agad. Sabihin mo, sir, bakit yung kay President Bongbong Marcos Jr. Hindi naman nilalatag yung mga totoong pangalan ng mga code names, di ba? If you are really a good, media practitioner, dapat tinatanong nyo yan Kaya masasabi talaga natin, kasabwat po ang media dito. Dito po, mga kaubayan. Kasabwat po ang media. Kasi kung ibabalik po natin yung nakaraan, sa panahon po ni former President Duterte, hindi po nakakaporma ang mga media. Bakit? The information, mga kaubayan, is always originated from the Malacanang, ngayon, mahirap kang mag-rely sa Malacanang, Pag ikaw reporter ka, tapos mag-rely ka lang sa mga sasabihin ni Yusek Claire Castro, ay baka sa susunod na araw wala ka ng trabaho. Di ba? Kasi puro kaanuhan lang ang binibigay sa inyo ni Claire Castro. Puro walang kwenta ang ifinifeed sa inyo ni Castro. Unlike noong panahon ni former President Duterte, even, the former President Duterte itself, siya ang nagbibigay ng impormasyon. Yung tinatawag nating every week, meron pong talk to the people. Palapakan po natin. Ngayon, meron bang ganon? Talk to the bangag, meron po. Wala Wala tayong nakikitang ganon, mga kababayan. So, media is maybe with this itong script nila, itong drama nila. Serye ito, mga kababayan, hanggang 2028 to. Itong mga serye na ito. As long as President Marcos is in the position, itong mga kadramahan ng media, kasi mind conditioning for 2028, Kasi hindi ka naman pwedeng mag-condition within the election, Hindi mo pwedeng mind condition yung tao sa election na. So meaning, it is bumalik ka
balikan mo, dito ka mag-umpisa, dito sa 2026, no? Kasi mind conditioning na po ito. Maybe, ang plano nila ito opinion lang po ito, hindi nila talaga i-impeach si Vice President Sara Duterte. No? Dito posibleng hindi nila i-impeach, pero gagawin po nila ang lahat para masiraan si Vice President Sara Duterte sa taong bayan. To condition the mind of every single Filipino, no? Na eto, masama ang Duterte. Pero eto naman, masama ang Duterte at kung ano-ano pa, di ba? Pero eto, sabi ko nga kanina sa last vlog natin, habang dinudurog ninyo, habang sinisiraan ninyo, mas lalo pong minamahal ng taong bayan si Vice President Sara Duterte. Kaya kapag hindi po kayo nagbago ng strategy nyo, wala, bagsak kayong lahat. Bagsak kayong lahat. Totoo, mga kababayan. Anyway, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video nito, mga kababayan? Just comment down below. Ayan, maraming salamat po. Please don't forget to like and subscribe. Maraming salamat po.